Isa agad natin, nagkakaroon tayo ng baliwin pa. 1 Peter 2 verse number 9. At yan po ipapaksayin natin yung priesthood of the believers. Magiging saserdote, okay, o kaya pari, yung pagkaintindiba ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano. Matid naman natin na sa Old Testament, ang pagka-saserdote ay naipagkaloob sa mga Levita. Batay sa pagkakalatag ng Biblia ay supposed to be ang buong Israel ang magsisilbing saserdote ng Panginoon papatungo sa lahat ng bansa. Kaya pa man, nung binibigay na po yung mga kautusan ng Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai, yung niyo matatandaan, ay hindi pa man ibibigay yung utos ay nilalabag na nila. Na habang si Moses po ay tinatanggap na yung kautusan, sila po ay gumawa ng guyang baka at sila po ay sinuma rito. At dahil doon ay nagalit ang Panginoon. At si Moses din naman sa kanyang pagkagalit ay kanyang inihagis yung dalawang tapis ng bato kung saan doon sinulat ng kami ng Diyos ang 10 utos. At pagkatapos na inutusan na ipatunawin yung guyang baka at ipainom sa mga taong sumamba at sa Diyos na yun. Aling pamilya that day 3,000 souls died. At the beginning of the dispensation of the law, 3,000 souls died. Well, sa start po ng panahon ng Iglesia, now we believe that the church did not begin at Pentecost. The church began during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. Pero after dispensation, that transition period yun, ay nagsimula sa araw ng Pentecostes. And yung church is under grace, and at the time of dispensation of Church of Grace, 3,000 souls got saved. See the big difference? Sa law, 3,000 namatay, pero sa grace, 3,000 ang naligtas at napaligtad sa biyaya ng Panginoon. Kaya pa man, sa time ko, dahil sa pangyari niyon, ang pagiging priest ay binigay mo sa tribe ng Levites. Okay? Tribe ng Levites. Kaya pa man, patitin natin na may isang reliyon kung saan ay meron din silang saserdote o pare. No? Alam nyo, yung Catholic Church, una, yung name na Roman Catholic Church, with your respect kung may mabisita tayo, is a contradiction itself. Kasi yung Roman national yan, isang bansa yan eh. And Catholic means universal. Tapos ang church, alam naman natin, isang maliit na ano yan, kalipunan ng tao. Hindi yan bansa, di ba? Hindi yan estado, yan ay isang maliit na kongregasyon. So yung pangalan na yun ay kombinasyon ng tatlong kontradiksyon. Isang nasyonal, isang universal, tsaka isang maliit na kalipunan. So sa pangalan pa lang meron ng kontradiksyon. Tayo lang kayo, samahan niyo ako sandali. Tapos, it's a combination of three major religions in the whole world. Ano yung 3 major religions na? Una, yung Judaism. Okay, Judaism. Kaya may mga priests eh. May mga sacrifices sila, kaso bloodless sacrifices na. Judaism yun eh. Secondly, paganism. Kaya nga may mga ribulto, may mga larawan. Paganism yan. Isang napakalaking reliyon ng buong mundo. Tapos, meron silang konting adoption ng Kristyanismo. May Jesus, may Mary, may Peter. Naman, pag pinag-aralan po natin ng Catholicism, alam natin, si Jupiter, yung ribulto ni Jupiter, pinalitan lang nila, naging si Peter. Yung ribulto ni Venus, pinalitan lang nila, naging si Mary. Yung Roman pagan religion nila ay kinonvert lang nila sa so-called Christianity. Pero yung paganism na din pa rin. So yun po yung Catholicismo. At ngayon, yung bagong Papa, may effort siya na i-combine pa yung Islam. Kaya nga yun, ina-accept niya yung Quran, ina-accept niya na. So, 4 major religions, if that will happen, 4 major religions will be combined into one religion, and that is the Roman Catholic Church. Now, as far as the Bible is concerned, ang priesthood ay hindi na sa Levites at hindi sa mga clergy o mga priest ng Catholic Church. Ito ay pinagkatiwala at ibinigay sa mga Kristiyano. 1 Peter chapter 2, verse number 9.
1 Peter verse number 2, chapter 2, verse number 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Isang malakas na ipagpresenta ng Diyos. Amen. Salamat. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa iglesia niyo po sa lugar na to. Sa kanyang sa inyo pong lingkod, sa kanilang pastoral, at sa kanyang pamilya, at sa mga kapatiran. Sa kanyang mainit na pagtanggap sa amin, sa inyong provisyon, pang-pisikal, at sa mga magagandang awitin at mga kapatid na naglingkod sa magitan po ng paghahandog ng papuri sa inyo at paghatid ng mensahe sa magitan ng awitin. Salamat po sa oportunidad na muli po ay pamahayag na inyong salita sa mga kapatiran dito at nawa yung ipinanata ay mapanindigan ng bawat isa. Tulungan kami ng Banal Espiritu na tunay na makapag-focus at nasa oras de peligro ito at ang mapagtagumpayan ang mga hadlang na ilalagay ng kalaman. Patuloy natin pinapanalangin ang inyong healing mercies para kay Pastor Al at di lang po pahabain ang kanyang buhay at di lang bigyan ng kaginawaan sa kanyang pakiramdam. Kaya niyo po, Panginoon, kayo po aming dakilang manggagamot na pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Hindi lang upang patuloy makasama ang pamilya, kundi patuloy na mapaglingkod sa inyo sa lugar na ito. Hindi sa kanyang buong sambahayan at sa mga tapat na kapatiran na narito. Tunay nawa kayo po aming maitaas, maluwalhati at ilagay niyo kami sa inyong paanan. Mingirin patuloy na kapatawaran sa aming mga kasalanan. Do'y karapat dapat po sa inyong harapan. Sumaamin ang gabay, karunungan, ng bumula sa banal na Espiritu at ang lahat ng ito'y pinagkakatiwala namin lubos sa inyo sa pangalan ng inyong anak na siyang aming Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen. Amen. So, ito po ay nabanggit ko na sa panahon natin, ang pagiging priest ay hindi sa ilang mananampalataya lamang, kundi ito po ay pinagkatiwala at binigay na karapatan ng Panginoon at pribileyo sa lahat ng mananampalataya. So, bagamat ito hindi pa alam ng iba, it will sound strange, but ang mga Kristiyano, sabi ng Bible, lahat tayo ay mga priests. Hello? Yeah. Lahat tayo ay mga priests. Every one of us. So, isa po ito sa pagkontra natin at pagpapakita ng kaibahan natin at di lang sa Katoliko kundi sa iba pang mga reliyon. Okay, batid naman natin ang una sa Katoliko nga, gaya na nasabi ko, meron pa silang pare at ang pare ay nalilimita na lang sa mga leader ng kanilang reliyon. Gaya pa man, yung mga Protestante dinala rin nila yung mga katulungan ito, no? Sa mga Lutherans, nakabito pa yung kanilang pinaka-ministro at hindi man nagpapatawag na pare, nagpapatawag na bishop, nagpapatawag na pastor, pero malapari din yung dating at nakalimitahan dun lang sa leader, sa ministro, sa pastor. Pero kung Bible ang ating pong tatanungin o ating sisiyasatin, ito pong talatang ito malinaw na ito po ay papatungkol sa lahat ng mananampalataya. So lahat tayo bilang mananampalataya, babae at lalaki, sa panahon ng bagong tipan ay mga saserdote ng Panginoon. Okay? It's good news sapagat sa Old Testament hindi rin basta-basta yung magiging saserdote. Yung umod lang yung ilong mo, disqualified ka na eh. Salamat sa Panginoon na kahit na umod yung ilong natin, yung may konting-konting lang, disqualified na. Kasi dito, yung ating imperfection, lahat yan itampunan ng perfect redemptive work of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. So, hindi na po sa physical yung ating pagiging saserdote, hindi na sa lahi, no, kundi dahil sa pagiging Kristiyano natin, no, pagiging mananampalataya. So, isa ito sa paninindigan nating mga Baptista. Ang isa pang kaibahan, kung maalala niyo yung mga saserdote sa lumang tipan, sila yung mga gumaganap ng gawain may kaugnayan sa tabernakulo hanggang sa templo.
magawaing ukol sa pananambahan. At kaakibat ng kanilang gawain ay yung mga paghahandog ng mga literal na hayop at pagbubuhos ng mga dugo nito bilang pansamantala at simbolikong pagtatakip ng kanilang kasalanan. Nabatid natin, kung hindi mong pag-aaralan ng Book of Hebrews, mas malawang na aralin yun at yung sagasaan lamang sandali, na yung dugo ng baka at ng kordero at ng mga dinakdang hayop para sa paghandog ay hindi talaga nakapaglilinis ng kasalanan. At yun ang naging problema ng mga Hudyo. Akala nila yun na, naginawa na nilang literal. At hindi nila naintindihan that it is but a foreshadow of the coming and redemptive work of our Lord Jesus Christ. Yun lamang ay paglalarawan, yun lamang ay anyo ng pagpapakita sa pagparito at aktwal at siyang talagang nakatutubos na paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. So makita ng kanyang paghahandog ng kanyang buhay, pagbububo ng kanyang banal na dugo. Kung sabi ng Bible, it is through the blood of Jesus Christ that we have redemption, according to Ephesians 1:7, and according to 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ cleansed us from all sins. So indeed, we are redeemed. Sabi ni Apostle Peter, hindi ng pilak at ginto at ng ayon sa aral at tradisyon na namana sa ating mga magulang, kundi sa magitan ng mahalagang dugo, precious blood of our Lord Jesus Christ, that He sacrificed His life, He gave His life rather, and like a sheep na walang blemish, ay tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. So, kaya tayo po ay saserdote. At pangunahing trabaho sa saserdote, may kaugnayan sa pagsamba. So bilang high priest, hindi lang si pastor ang obligado sa gawain ng pagsamba. Hindi lahat ng mga Kristiyano. Pero, Kristiyano po ba kayo? Handa po ba kayo ng church? Kasama kayo sa gawain ng pagsamba. And let us take it sure na talagang sumasamba tayo dahil ang hinahanap ng Diyos. Diba sabi si John chapter 4 verse 23, ang hinahanap ng Diyos ay mga tunay na sumasamba sa Kanya. Yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi yung pachamba-chamba. Iba kasi hindi naman sumasamba, pachamba-chamba lang eh. Diba? Iba, ano ba? Zimbabwe, mga taga-Zimbabwe. Kilala yung mga taga-Zimbabwe. Yung Zimbabwe yun eh. Ganun ang ginagawa. Sa iba nakakalungkot, pakita ko sa Facebook eh. Pag Sabado, sumba-sumba. Pag Linggo, sumba-simba. At hindi naintindihan, no? At talagang ang pagsamba ay paunahin nating pribilehiyo. It's not an obligation. It's a privilege. God-given privilege, a privilege not given to everyone, but only to true believers. Isang karangalan. Kaya tama yung sabi ng mga awit, na pag tayo inangyahan, pumunta sa bahay ng Panginoon, dapat magalak tayo. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Isang kagalakan na sumamba sa Panginoon. Hindi yung tutulog-tulog tayo, walang gana. Pero pag ikaw nanood ng TV, maiyak-iyak ka pa. Diba? Pag-drama-drama ka pa. Kaya may mga pastor nagkakasakit talaga eh. Pero ano ba, mahal yung pastor nyo? Nakita ko naman. Pero yung mga pastor himot na hindi makaiwas pag himutok. Napapakanta na lang pag may mga member di kasang ulo. Sabi ni isang pastor, kumantay, akala ko ito ay akin. Blessing ka sa aking paningin, ngunit nang kilalanin, sa kalangit tanin. Teka sa ulo eh. Araw ng pagsamba, wala. No? Imbis na katulong dahil Christian, hindi tumutulong. At pag pinasabihin, mas galit pa. Lilipat ka na ibang simbahan. Ano ba klaseng sacerdote yan, ha? No? Kaya, napapakanta na lang ibang pastor talaga eh. Sabi na isang pastor na kilala sa iyo, ika'y naging miyembro. Siya'y biglang nagbago. Akala ko, ika'y langit. Yung pala, ika'y impyerno. Hindi mo ba alam dahil sa'yo, ako'y naging sakit. Hindi rin makatulog buhat ng iyong bisita.
Kung merong magpapamiyembro, sana hindi ka tulad. Tulad mo na may mukhang bato. Sana naman hindi ikaw ganon, ano? Sana tayo ay royal priesthood. Okay, for worshiping the Lord. Amen? Sana pag yung nakikita ka ng pastor, napapakanta rin, pero masaya yung kanta niya, ikaw na nga, ang hinaran at pangmiyembro, ang siyang magbibigay ng sabihin sa mga proyekto ko. Ikaw na nga ito. Bigyan ng jacket niya. Okay na. Bisita kaya. Isa, nag-apply ng membership pastor, gusto ko mag-member sa church niyo. Pero huwag niyo po obligahin. Hindi ako obligahin kung maglingkod. Huwag niyo po obligahin kung solvinin. Huwag niyo po obligahin na mag-times. Huwag niyo po obligahin na lagi tumalong. Sabi ng pastor, isang karangalan ginusita yung church namin, pero may bagay na church yung bigyan ng address. So nung ginawa yung address, nagpunta siya sa isang lugar, sabi nga, subdivision ako, kasi kaya itong simbang ito ang bait naman ng pastor na yun. Buti na, hindi ako tinanggap at nilagpan niya ako ito. Pero kasi kayo kayo papunta doon sa direksyon binigay, papunta na doon sa lugar na kung saan ay mga abandoned na yung building, mga bahay. At lalo siya na-dismayan makita yung isang abandoned na church house, yung pinagbigyan sa kanya. Wala na yung mga bintana, wala nang sinya, puro agyo na. Dating simbahan pero wala nang tao. Kaya galit na bumalik sa pastor. Sabi niya, pastor, ako matinong nakipag-usap sa inyo. At naging tapat ako sa inyo na ayaw ko maglingkod, ayaw ko mag-church, lagi ayaw ko mag-times, ayaw ko mag-sabihin, hindi ako ibligahin na pumunta sa buhay, wala naman. Pero, nilipan niyo ako, tuwa pa naman, patay na simbahan ang pinagdala niyo sa akin eh. Sabi ng pastor, kapatid, bagay ka lang sa patay na simbahan. Patay na Kristyanismong klase meron ka. Nawa, hindi gano'n ang klase ng Kristyanismo meron tayo. Nawa, tunay na mananaw pa tayo. Hindi pa tsamba-tsamba. Bilang mga priest, royal priesthood na nga tayo. Na tayo sa ating binigay privilegyo. Hindi lang kay pastor, mangunan tayo ni pastor, pero lahat tayo ay dapat nagkakaisa sa paglilingkod at pananampahan sa Diyos. No? Huwag natin gayahin isang simbahan. At dahil sa mga member, hindi tapat. Sabi ng pastor, mga kapatid, dahil wala ng prayer meeting, Sunday service na lang tayo, wala tayong prayer meeting. Okay, walang nagreklamo, wala malang nalungkot. Pero nangyari, dahil walang prayer meeting, what do you expect? Hindi, lalo nang bumaksak ang spirituality. Dahil nang hindi naging faithful. Kaya ang nangyari, napabayaan na yung evening service. Puro morning service na. Buti sana kung hindi na makauwi, kagaya rin hindi na kayo makauwi. Kaya iba, pag umuwi, hindi na bumabalik eh. Kaya sabi yung pastor, dumating sa punsa niya, mga kapatid. Dahil wala na tumatang na evening service, tatanggalin natin na evening service, morning service na lang. At dahil gano'n nangyari, bumaksak ang spiritualidad. Alam niyo po, kahit hindi tayo sumamba, ang Diyos mananatiling Diyos eh. God deserves to be worshipped, pero hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos kung hindi tayo sasamba. Pero malaking kabawasan sa atin. At tayo ay hindi sumamba kagaya nun. Wala nang evening service, kaya hindi na rin lumago, bumaksak na yung attendance ng morning service, at umabot sa puntong halos wala na mag-church. Kaya sabi ng pastor, mga kapatid, magkay-patay na lang, tsaka tayo mo sa service. Walang tumutol sa church na mga karnal. Walang tumutol. So, gano'n na nangyari. Pastor, pray nung praise, sana may mamatay, sana may mamatay. Ano masasamang na mga membro, walang mamatay. So, isang araw kumalembang. May kalembang simbahan. Sa Amerika, may mga simbahan, may kalembang pa. So, sabi ng mga membro, sino namatay? May namatay, mga kapatid, may namatay. May service tayo, may matay. Tuwa pa eh. Pagdating na, may ang tao sa mga. So, sino namatay? Tapos kami nung di nag-service yung pastor, nag-pray. Sabi ko, pwede na kayong sumulyap sa namatay. At wala akong ikipo, dire-diretso lang para kung may stormy natin yung service, sinuwa niya. Pero lahat ng tumitingin mo sa code, nakukulang. Tapos yung expression, parang inis na, hindi maintindihan, galit. Ang dami, pila-pila sila na matapos. Lahat ay bulungan, hindi na magpigil. Marahil, nagtataka kayo.
Kung sino yung nakita nyo doon sa ano. Kasi yung taon, salamin nung nasa loob eh. Kaya pag tinigin ang mukha nila, eh, galit hindi sabi. Nagtataka kayo kung sino ang patay. Kayo ang patay. Ang simbahan ito, matagal lang patay. Sapagkat pag ang simbahan, hindi mo na ginagampanan ang pananampahan mo sa Diyos. May tutuloy ka na isang patay na simbahan. Kaya sa Kristiyano, hindi mo na ginagampanan ang pananampahan mo sa Panginoon. Anong klaseng Kristiyano ka? May tutuloy mo isang walang kwentang Kristyanismo, meron ka. Kaya mga kapatid, no, importante na ating maintindihan bilang priesthood, hindi mo na kailangan mong pare para dumirekta pa sa Diyos. You can go directly to God. Hindi natin kailangan mag-offering sapagat mag-sacrifice and offering because Christ already made the sacrifice perfect and complete sacrifice more than 2,000 years ago. Hindi natin kailangan pa yung tao para tayo hingin ng tawad. We can go directly to God. We can ask God directly na kapatawaran sa ating mga kasalanan. May kausap pa. So, gano'n po. Pero kaibahan po natin, iba yung ating handog. Dinig niyo po sinasabi ng Bible. Of course, familiar tayo sa Romans 12:1. No? Bilang mga saserdote ng Panginoon, hindi tayo naghahandog ng mga baka, okay, mga tupa, kambing, kalapati, bato-bato, at hindi at papatayin at ihahandog. Hindi, ang sabi po sa atin, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, what? A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is what? Reasonable service. So this is the kind of service we offer and sacrifice we offer to God. Yung ating sarili, yung ating buhay. We have to make it sure that every time we go, we attend the church, every time we attend a worship service like this, that we offer ourselves as a holy, living, acceptable sacrifice before God. Hindi tama na puro kasalanan ginawa mo isang linggo. Tapos pupunta ka rito sa simbahan na parang walang anumang nangyari. Hindi tama na hindi mo pinagadan. We must prepare every time na mayroong service. We must prepare not only our hearts as well as our minds, our entire being sa ating pagsamba sa Panginoon. We have to make it sure na ino-offer natin ay holy, living, acceptable sacrifice na buhay natin. So isa yan. Then another verse, Hebrews 13, verse number 15, another way we sacrifice to God, ay nandito po sa Hebrews 13, verse 15, bilang mga royal priesthood, bilang mga priesthood under the New Testament or church dispensation. Okay? Lahat tayo yan. Hindi lang pastor ulit, hindi lang leader. Lahat tayo. And according to Hebrews 13 verse 15, isa pa sa ating mga sakripisyo, di man lang yung ating maayos na buhay, yung ating katanggap-tanggap na buhay, banal na buhay sa harapan ng Panginoon. Hebrews 13:15 sabi yan, by Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen po ba? Amen. So, hindi lamang yung pagkanta. Maganda yung mga kumakanta. May sila kumakanta sa Panginoon. Very good. Praise the Lord. Iba, sa video okay, kanta ng kanta eh. Pagdating dito sa Diyos, hindi kumakanta sa Panginoon. So, party yan ang ating sacrifices sa Panginoon. Yung pagkanta, yung pag-awit. And make it sure that para sa Panginoon kaya ka kumakanta. Hindi para makita mo sikat ka. Kung gusto mo sumikat, magtawag ng tanggalan ka. Diba? Dito eh, para sa Panginoon, dapat umaawit tayo. Hindi man sa choir, sa congregation, dapat we join singing. Ang sarap umaawit sa Panginoon. O, totoo yung blessing. Diba, may pumunta sa amin galing sa Pentecostal. So, naki-church morning service. Tapos hindi na nag-church ulit. Yung pinagab ko. Sabi nga sa akin, Pastor, di na po ako nag-bless eh. Mas, I understand. Ano ibig sabihin hindi nag-bless? Wala kasi sa amin tumatumbling. Wala kasi sa amin nagbawala. No? Wala sa amin nababaliw. Ganon. Kasi ganun ang gusto nilang service eh. Na-service sila ganon eh. Sabi ko, alam mo, bahay niyo yun. Tsaka alam ko, bakit hindi na bumalik. Hindi na ako nagpigil. Sinabi ko yung, alam niyo, makasarili kayo. Bahay niya, buti po maganda sa akin maganda eh. Bakit niyo naman sinabi yung pastor?
Parang lumalabas judgmental kayo. Imagine ninyo kung talagang Kristiyano kayo, mula Lunes hanggang Sabado, binless na kayo ni Lord. Gusto niyo pa naman, araw pa ni Lord, kayo pa rin. Dapat tayo naman maging blessing kay Lord every time we enter the church. No? Tandaan natin yan. Sino sabi, hindi na masasabi, hindi ka binless ni Lord mula Lunes hanggang Sabado. Napakasarili natin, araw na nito ni Lord, hindi natin araw ito, gusto natin tayo pa rin tatanggap ng blessing. Of course, may blessings sa ministry, but that is not our primary intention and motive every time we enter the sanctuary. Ang ating intention dapat at motivation at ang ating desire is to be this time, Lord. Ako naman maging blessing sa'yo. Lord, kasi hindi ka nagkulang sa akin eh. Ako naman dapat maging blessing sa'yo. Eh, mali attitude na iba pag tinamaan sa preaching, galing. Hindi naman teachers, hindi naman makikinig. Pag medyo nasapol, mali kasi. Pili mo, ikaw pa rin bida. Dito, pag pinagsabihan ka, pag mali, at pag naitama ka, yung makakabless kay Lord, tatanggapin mo anumang correction. Yan ang tunay na blessing. Yan ang awit ng blessing. Dapat maintindihan natin na tayo, pag narito, dapat maging blessing tayo sa Panginoon. Okay? So yun, yung papuri, yung pagpapasalamat, pati yan ang ating trabaho bilang mga priesthood bilang mga believers in the Lord Jesus Christ. Philippians chapter 4 verse number 18. Philippians 4 verse number 18. So ikaw na lang Miss Cathy kung magpapakita mo dyan sa slide. Yun na matandaan. Philippians 4:18, ito sabi, having the, tama ba yung nilabasa? Kaya lang, Ephesians pala, tingnan mo. Philippians 4:18, sabi nga, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Ano pamilya with the context itong binabanggit dito ni Apostle Paul? No, alam natin yung Philippians 4:19, but my God shall supply. The context is si Apostle Paul nagkaroon ng pangangailangan. Itong mga kapatiran sa Pilipos, ano po, hindi nagdalawang isip na sinutulungan. No, hindi nagdalawang isip. At sabi ni Apostle Paul, sa kanyang katuwaan, no, bagamat sabi ni Apostle Paul, I know how to abound and I know how to abase. No? Ano mang kondisyon ng buhay? I can do all things through Christ. Yung pong context nun. Yung I can do all things through Christ. Ikaw ay, kaya mo na ikaw ay walang pera. Kaya mo rin na may pera ka. Diba kasi pag walang pera, di na nag-church. Iba naman pag nagka-pera, nakakalimutan na ang Panginoon. Pag bumagsak ang buhay, para nagtatanggol sa Diyos, iba naman pag umulan ng buhay, yung mayabang at nakakalimot sa Panginoon. Pero sabi ni Apostle Paul, dapat tayo mga Kristiyano, we know how to abound, we know also how to abase. Dapat tayo hindi nagbabago yung paglilingkod natin sa Panginoon. May pera o wala, patuloy na maglilingkod sa Diyos. May trabaho o wala, patuloy na maglilingkod sa Panginoon. No? May ulan o wala, patuloy na sumasamba sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, marapat dapat sambahin. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan. At kaya natin yun because of Christ. We can do all those things through Christ. No, kung kay Kristo, makakaya mo, alam mo iba, may sakit. Kukwentuhan kami ni Pastor eh. Sabi sa akin, Doktor, 6 months, magpahinga ka. Kasi hindi ko kaya, hindi mag-church. Kasi hindi ko kaya, hindi mag-church. Kaya, 2 months pa lang, bumalik na ako. And I honestly believe, isa sa reason yung bakit, mahaba ang buhay ko. Isipin nyo, yung marami akong na-outlive pa. It's just recently, very young pastor, son of pastor, died. We're saddened by that. He's only 29. Kasi, so, salamat sa Panginoon sa buhay na kaloob. Salamat sa Panginoon. Ngayon naman, ang sabi po rito ay yung sinuportahan nila si Apostle Paul. Oh, listen. Natahimik kayo, may suportahan ang bilangit naman tumahimik kayo. Dahil sa grado lalo. Sa Corinto, hindi humingi ng tulong si Apostle Paul. He's a bit out offended and nakasukan yung pride.
Kasi investing nila yung kanyang authority. Binigyan pa ng malisi yung kanyang ano eh. Sa pera lang yan, ata si Apostle Paul. Hindi siya humingi ng tulong. Pero dumating yung panahon, natauhan din si Apostle Paul, tago lang din siya, di siya perfecto. Sabi niya, hindi ako humingi ng suporta sa inyo, at yun ay mali. Hindi nakatulong sa inyo eh. Hindi kayo binless ni Lord, sabi niya. Pero pag pinansin niyo po yung mga taga-Macedonia, naturuan ni Apostle Paul itong mga to. Nakikinig ba kayo? Naturuan at naintindihan at nasubok nila. Na-enjoy nila yung pagkakaloob. Kaya one time, nung si Apostle Paul ay nag-erase ng tulong para sa mga problema kapatiran sa Jerusalem. Ano sabi na Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter number 8, chapter number 9? Yung mga taga-Macedonia, pinilit pa nila na sila ay punan ng koleksyon. At sila pa nagpumilit ng kanilang contribution, ng kanilang offering. Ayaw tanggapin ni Apostle Paul. Bakit? They are in deep poverty and great affliction. No? Ang laki ng problema nila. Tapos sobrang hirap ang buhay nila. Yung word na deep poverty nun ay parang nasa balon na mahirap umahon. Ganun yung kalagayan nila. And yet, hinilit nila kay Apostle Paul yung kanilang offering para pa nga napahiya si Apostle Paul. Di namin siya binibigay yan para sa gawain ng Diyos yan. Para sa Panginoon yan. At sabi Apostle Paul, naintindihan niya. Dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon. Ganong klase ng Kristiyano ang kailangan sa gawain ng Panginoon. No, despite of poverty, di ba naghihintay na pag wala na akong problema, tsaka lang ako magkikita pa sa Panginoon. Hindi ka na magkikita pa sa Panginoon sapagkat hindi nawawala ang problema sa buhay. Sabi nito, pag matanda na ako, tsaka ako maglilingkod. Ako hindi ka na makapaglilingkod dahil pag matanda ka na, wala ka ng lakas, wala ka ng kailangan gawin. At marami nagsabi na yan, hindi na nila nagawa. Kaya nga sabi ng Bible, lalahanin mo ang Panginoon sa araw na yung kabataan. Dahil ang panahon ng kalakasan at panahon mas magagamit ka ng Panginoon. Hello? So, ito po pagkakaloob. Pagkakaloob, pag-support sa pastor, sa ministry, especially sa pastor, is one way of sacrificing. A sacrifice that is well-pleasing unto God. Ano yung may member po sa amin sa church? Na monthly 50 pesos na nalagim sa amin. 50 pesos, and I appreciate it. E byuda na yun. May galawa ng nag-aaral. Na-opera ang ba just recently? You know what? Pero 50 pesos lagi nag-ano sa amin. And just recently, the Lord bless her. Ay, di mo alay, nagkaroon ng blessing. At nag-offering ng 100,000 sa aming church last week. Imagine what that, tapos naglagay sa akin ng 5,000. From 550 pesos to 5,000. Binless ni Lord. Na-binless ni Lord. Hindi ko pa parang pinagbubola, pinaglalaway. Hindi. Proven ko na rin po yan. Alam nyo, nabanggit ko kanina, bago pa ako tumanggap ng suporta, nauna ako ng suporta sa mga missionaries. Sabi yan ni Pastor Ben, yun advice sa akin, pati yung Ton, you know, you want to be blessed, your ministry for the Lord, to bless your ministry, to support your missionary. Ginawa ko. You know what? Hindi kami mayaman. Hindi kami mayaman. But we have enough to spend, to share, and to stay. May sapat. Hindi yung sapat. Problema ko yung upahan, problema ko yung babel. Hindi. We have enough. Nakakasuporta kami nag-aaral ng mga anak ng miyembro. Nakakatulong kami sa mga pastor. We have enough to spend. Ang bill namin kuryente, 8,000 a month. Kaya kundin kami. Yung sasakyan, lahat yan, wala akong ginastos dyan, pati yung maintenance niya. Hanggang ngayon, siya siya nag-maintain niya. Wala kami parking doon, hangin yung building, pero namin, nagpupa ako ng parking 2.5 para lang sa sasakyan. 2.5, gusto nyo tumira doon sa parking ko, 2.5. All expenses paid by the church. God be the glory. And nakita ko how the Lord bless the members. Ako pa nga nagkamali kasi yung nahiya ako dahil ayaw maisip. Kami mga pastor ganyan. Sanay kami sa hirap eh. Ayaw namin na sisihin kami at isyo kami tungkol sa pera. Sanay kami sa hirap. Pero
we cannot outgive God. And I saw how the Lord blessed the supporters, the faithful givers in our church. So, parte yan ng ating responsibility as priesthood, a royal priesthood, to offer our body as a holy, living, acceptable sacrifice unto God, to offer our praises, the praises of our lips, and thanksgiving, and as well as to offer support for missionaries, especially to your pastor. Do not make Philippians 4:19 if you're not supporting your pastor or supporting the missionary. Because the promise na nasa Philippians 4:19 ay para doon sa mga nagsusuporta. So yan po yung exegesis, hermeneutics. You allow the Bible to interpret itself, you allow it to explain itself through context. Context rules sa hermeneutics. Ay tingin kayo ginagawa ni Elisuriano, kung anong talata kasi gusto niya paniwala, sinasaksak na rin. Ang tawag yung exegesis. Iba yung exegesis sa exegesis. Sa exegesis, you have preconceived idea, pilit mong sinasaksak dun sa talata na hindi naman yun ang tinuturo. Exegesis to allow the Word of God to speak to your heart. And since the Bible is our authority, we accept it no matter what. We accept it. We must accept it. Nakikinig? Okay po. Alam natin, alam mo yung natutulong si Bakan. Kasi naka-aircon. Kaya yung mamigay. Kasi natutulong. Ito yung set up ng isang simba. Ang ulan, Halloween yun eh. Excuse ko pa yung pastor. Huwag kayong matawag kayo sa tanas! Sabi ng mga diakono, amen, praise God, pastor! May isang member na medyo may katabahan. Huwag nila isipin mo sino ba na ibang member mo. Natutulog. Hindi, aircon, may aircon siguro. Malamig ang panong ulan, walang aircon. So, natutulog. Halloween. Lagi na yung Halloween. May mga costume. May isa, sasali sa costume contest na laki ng prize. Ang costume niya, yung traditional na sa tanas. Yung may sunga, tapos may kutsang na gano'n, tapos may hawak na tinidor. Tapos may bumutong na parang pana. Yan ang kanyang costume. Hindi siya makapag-taxi kasi hindi siya nakasya. Masisira ang costume niya. Ay, naglakad siya. Biglang umulan. Di sabi, sayang yung makeup mo, costume ko. Sabi niya, sayang. Nakita niya, yung Baptist Church, yung Church Pastor, huwag kayong matakot kayo sa tanas. Nabinuha siya ako, amen! Hindi, kumikita-kita. Imagine niyo habang nag-depress, walang harang yung ganyan. Biglang pumasok siya sa tanas. Sabi ng pastor, si Satanas! Takbuhan mga diakono, sundi pastor eh. Nawala lahat ng member. Kaya delikado na tutulog. Dahil, naiwan yung natutulog. Sa tabi kasi yung pinta, nagpapahangin-hangin pa eh. Sabi mo, nagulat yung lalaki. Ano nangyari na costume? Hindi ka na-imagine na kaya natakot sa costume. Nilapitan yung natutulog. Sabi na natutulog. Sabi niya, mana, ikaw naman ang natutulog. Pag-isip mo siya sa kanas, mabubumaran mo. Anong gagawin mo? Sa takot tumabae, lumusot sa bintana. Ang laki ng pigi. Naiipit siya ron. Hindi makalabas. Kaya sabi, Pastor, mga diakono, nasa na kayo? Tulong! Sa takot, daling bungatan eh. Ito naman ang system, mga balay. Naawa sa talas, sabi niya. Tutulak ko mula sa labas, masok sa loob. Kumikita-kita, imagine mo. May ilang-ilang sa kalasaan mo. Kasi nung lumalapit na sabi mo matanda, sa tanahas, huwag mo kong saktan. Kahit 15 years na ako dito. Sa'yo pa rin ako. Bumigay! Okay, next. Tapos ng priesthood of believers, ano na? 2 ordinances. Okay, dalawa ng ordinances natin. Alam niyo ba, sa ibang church,
At ibang Baptist church, may 3 ordinances. We don't use sacraments. Sa Catholic, ginagamit sacraments. And they have 7 sacraments. Para hindi ka mag-purgatorio, diretso ka sa langit, kailangan masunod mo yung 7 sacraments. Okay? Eh marami katulad hindi alam mo ano yung 7 sacraments. Okay? Alam lang nila si Romney, yung artista. Romney, sacraments. O yung pinuntamong lugar, Sacramento, sa California. So, you don't use sacraments. Ang ginagamit natin, ordinance. Bakit? Ano ibig sabihin ng ordinance? An ordinance, i-rank natin. Next, dito. O, dito na lang. An outward and visible symbolic rite instituted and commanded by Christ to be practiced and administered in the church that sets forth a central truth of the Christian faith. So, symbolical lang yan ng gospel. Yung ordinances. Symbolical ng gospel. Sa primitive Baptist, meron silang 3 sacraments, 3 ordinances. Sa atin 2 lang. Water baptism by immersion and Lord's Supper, Holy Communion. Pero meron silang feet washing. May feet washing pa. Na bakit? Pag binasa nyo kasi yung record, chapter 10 ba yun? Sabi pa rin, gawin ito sa isa't isa. Parang utos ka naman, no? Parang ordinansa. Kasi sabi, gawin nyo sa isa't isa. Pero bakit hindi natin ginagawa? Bakit 2 lang yung ating ordinansa? Kasi ganito po paliwanag natin dyan. 2 ang dahilan. Bakit hindi natin ginagawa yung feet washing at meron lamang tayong 2 ordinansa. Water baptism and Lord's Supper. Una, sa Book of Acts. Yung Book of Acts, diba, record of early church history. At wala kang mababasa na in-observe nila yung feet washing. Pero sa Book of Acts, merong record ng Lord's Supper, merong record ng water baptism. May kausap ba? Tama ba? May record! Okay? Merong Lord's Supper, merong water baptism, pero walang feet washing. So isa yan sa ating mga witness. Sabi ng Bible, 2-3 witness, napapagtibay yung isang bagay. Ano yung pangalawa natin witness? Sa Ephesus, diniscuss yung Lord's Supper. 1 Corinthians. At sa Ephesus, diniscuss yung baptism. Romans, 1 Corinthians. So, wala kang mababasa. Kung ordinansa, yung feet washing, hindi maaaring hindi isama, hindi maaaring hindi isama sa Book of Acts at sa Ephesus. Pero, kaya yung ating ginagawa, may nag-divide pa ang Church sa America dahil sa feet washing lang. Na-divide yung church. Alam yung pinagkahilan bakit nag-divide yung church? Gusto na iba ang mula kanang paa. Iba kaliwa. Hindi ko nagbibiro ha. Kaya nag-divide yun. Yung pangalan isa, Left Foot Baptist Church. Right Foot Baptist Church. Nag-divide. Dahil nasa kung anong mga unang paa. Pinag-awayan pa. Wala namang biblikal na kautusan. Now, yung pong feet washing, ang larawan po dyan ay yung paghingi natin lagi ng kapatawaran sa Panginoon. Yung pong lakad, di ba pag binabagi sa Bible, yung lakad, tumutukoy yan sa ating buhay. Noong araw, wala silang saradong sapatos na kagaya ng sa atin. Nakasandalyas lang sila at hindi simentado yung daan. Kaya lahat sa kanila ay naalikabukan, madumi yung paa. At ang pinakamababang uri ng alipin ay yung sumasalubong sa kanilang amo at pati mga bisita para hugasan yung paa bago pumasok ang kanilang mga bahay. So yung lakad, natudumihan at inilalarawan yung ating buhay. Sa buhay natin ito, natudumihan tayo. Wala sa ating perfecto. Kahit si perfecto, hindi perfecto. Lahat tayo nakakasala. Tama po ba? So hindi maintindihan ni Pedro na pahiya sila kasi ayaw maging mababa, magpakumbaba eh. Eh, ginawa ng Panginoon siya ang gumawa. Napahiya, sabi ni Pedro, Panginoon, ako na. Sabi niya, hindi, huwag mo gawin sa akin yung Panginoon.
Sabi ng Panginoon, kung hindi ko gagawin sa iyo ito, wala kang bahagi sa akin. Sumobra si Peter, nag-okay, Lord, paliguan mo na ako. Ang laki-laki na, gusto ko paliguan mo. Sabi ng Panginoon, malinis na, hindi na kailangan linisin pa ulit. So, nilalarawan doon. Araw-araw natutumihan tayo ng kasalanan. Araw-araw kailangan natin ng kapatawaran ng Panginoon. At marunong din tayo dapat magpatawad sa ating kapwa. Hindi tayo dapat nagtatanim ng galit. Sabi ng Bible, huwag hayaang lumugan ng araw ng galit natin. Tama po ba? O, bakit? Sabi niya, Pastor, paano ba pipigilan ng buong araw? Ayaw magpatawad eh. Galing kami ng Baluarte, Bigan. Nakaiba yung mga alaga ni Charlie Simpson doon, kaya libre yung kanyang sunya ron, libre. Pero yung kulungan ng kanyang mga alagang tigre ba yung tigre? Steel matting. Ano yung steel matting? Yung parang steel na ang lalaki. Diba, yung ilusok na kami mo, makakain mo ng mga kaangat ng tigre. So, niloloko-loko nila yung tigre. Isa pang kasama nga namin, is kunyari, nung matungal yung natumbay, natakot eh. Kasi tinitingnan natin mga tigre, mga liyo sa ulungan. Pag tinitingnan natin, ako, tuwa tayo, tinitingnan din nila tayo eh. Ano nyo ba? Ilagay ko isipan nyo sa liyon. Ano nasa isip nila? Ay, sarap kainin ito eh. Hindi totoo yan. Sarap na pari ito. Akala ko sarap ikis nito. Hindi naman tayo kaano-ano. Pag nakatingin sa atin ng tigre, niloloko-loko natin, tingnan natin ano pa man, nakatingin din sa atin, ayun yung malo tigre, nasa reha, sabi, sarap kainin ito eh. Kaso hindi ko makain. Bakit? Rehas eh. Alam niyo ba kasi sabi ng Panginoon yung paghaya ang lubugan ng araw? Ang sabi ng Panginoon na napopo sa kanyang kapatid na isang mamamatay na araw. Alam niyo bakit? Kung wala lang batas para makulong ka, konting galit, papatay ka. Pero dahil may rehas, nitatago tayo sa rehas, may pumipigil na rehas, kaya hindi ka pumapatay. Pero kung walang parusa ng kamatayan, hindi ka binayaran, manunuba na yan, pinatay mo na. Tama? So, yung galit, no? Hindi na lang lubugan ng araw. Yung pagpapatawad. Yun ang inilalarawan ng faith washing. Kaya nakarating tayo sa mga paliwanag niya. Pero dito, pagdating po sa ordinansa talaga, meron tayo Lord's Supper and water baptism. Water baptism and Lord's Supper. Ano ba yung water baptism, kapatid? Salamat po. Meron pong biblical pattern, scriptural pattern for water baptism. Sino ba yung dapat bautismuhan? Hindi yan napadaan lang sa simbahan. Ito kasi nga, paano sabi marami na bautismo? Napadaan lang sa simbahan, hinarang na asal ka rito, baptize ka na. No, may proper applicant or right or qualified candidate. Dapat sing. Hello? Yeah. Dapat sing, dapat ligtas, dapat tinanggap na si Kristo. Dapat naiintindihan niya, talagang siya ligtas. So water baptism ay para sa ligtas. That explains why hindi dapat binabautismo ng bata. Bakit? Paano makakapag-profess ng salvation ng bata? Hindi niya pa alam. Hindi pa siya nagsasalita. Ang una-unang problema sa church ay yung baptismal regeneration. Yung pagtuturo na ang bautismo na kapag niligtas, wala akong kakayanang magligtas sa bautismo. Hindi po nakapag-niligtas yan. Pero yan paglalarawan ng ginawang katubusan sa atin ng Panginoong Kristo. Pag kayo binautismo, kaya nilulubog sa tubig, eh, di ba? Ikaw ay namatay kasama ni Kristo. Ikaw ay nalibing. Di ba? At ikaw ay nabuhay ng maguli. Mamaya, discuss natin yan. So, gospel yun eh. The death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun ang sinisimulize ng baptism. Especially yung burial kasi immersion eh. So, click word na baptizo. Okay? Yung seta, pag nasa loob ng words, ay pinupronounce with letter D. So, hindi baptizo, kundi baptizo. At pag hindi ka nag-church na baptizo, iba yun. Pero baptizo means immersion, lubog, hindi buhos, hindi wisik. Isang pali nakita ko yung pangdilig pang ginamit, yung pang-spray. No? Iba-iba, yung bata, ginagano, no? Sobra naman. Eh, isang binautismo sa iglesia ni Ginong Manalo, lasing. Ganun ba? Pag binubog,
Nakita mo ang Diyos? Hindi. Nakita mo ang Diyos? Hindi. Hindi naman talaga nahulog yung Diyos, sabi nga. Hindi naman talaga nahulog yung nakita. Okay. Pero tinulubog, mga kapatid. Kasi ang inilalarawan, paglilibing eh. Amen? So kaya inihiga, hindi yung dinutugtog ng gano'n. Wala namang inililibing ng mga gano'n eh. Di ba ang nilalarawan, lubog, kaya inihiga. O, tapos kailangan nakalubog talaga. Mahirap din nakalibing, nakabas yung kamay. So lubog. Pero, ano mo na ron? Kailangan safe. Safe. Okay? Secondly, scriptural. Okay yun. Basis natin. Kalimutan ko na yung PowerPoint ko eh. Then they gladly received His word when baptized. So yung nasa-save, yung tumatanggap ng word of God, yung message, yung gospel, yung redemptive word of Christ, preached to you, yun ang qualified to be baptized. Kaya yung bata, hindi tamang i-baptize. Balikan natin, hindi nakapagligtas yung bautismo. Ang ginawa po ng mga unang tumalikod, lalo na Katoliko, sila nagmuna yan, nakapagligtas pa na bautismo. Bata pa lang bautismo natin, bata pa lang ligtas na. Kaya nauso yung infant baptism. Ay, hindi kinaya na ibang bata yung lumog. Kaya nauso yung pouring o kaya wisik-wisik. Nakita niyo, ang tanong, yung ba tinuturo ng Bible? Hindi. Paano magiging qualified ni baptize yan? Lalo na mali yung baptism, hindi immersion. Paano magiging qualified yung bata? Hindi pa marunong magpahayag ng pananampalataya. Kailangan ligtas muna. Ligtas ba kayo? Ha? Kung ligtas ka, dapat naman magpapaptize ka. Oh. Ligtas ka, hindi ka nagpapapaptize. Hindi ka sumusunod sa Diyos. You don't want to be identified with the Lord. Now, next point, brother. Thank you. Scriptural approach. Yun, immersion, lubog. Hindi raptizo, buhos, or rantizo, wisik, but baptizo, lubog. Ewan ko, nagkabaliktad ako sa dalawa, pero doon ako alam ko, baptizo. Okay? Lubog, nilulubog sa tubig. Nakikinig po? Okay. Then, scriptural aim. Bakit kailangan? Ano yung design? Yun nga, to be identified. Pag binautismo ka, may mga witnesses, di ba, Pastor? Una, pag binautismo ka, may mga kongregasyon. Sabi, ito o, si kapatid, naisunod sa tubig ng bautismo, nagpahayag siya ng katiyakan ng kaligtasan. Sino man sa ngayon na siya bautismoan, magsabi ng malakas na amen. Amen. Sino man tutol, magsabi ng malakas na amen with 1,000 supporting scriptures. Wala tutol. 1,000 tapos pag pinautisman, di ba may sino ba hindi mabaptize yan? Sa harapan yung pinapakita mo, mga kapatid, Kristiyano rin ako, gaya nyo. Ligtas din ako, gaya nyo. Gaya nyo, ako'y namatay at nalibing at nabuhay na maguli. Kaya ng kasama ng Panginoong Jesucristo. So, yan ang motive. And another motive to add, just na nakalagay sa slide, is for us to become a member of the church. Ang para maging member ka ng local church is through baptism, water baptism. Kaya nabasa natin talata kanina. Nakalagay pa ba yung mismo? Yun, identification. Romans 6. Basahin na sa bahay. Pero, yung naliligtas na nababautismuan, okay, nagiging member ka ng church. Now, nagkakaproblema minsan sa instant baptism. Medyo kailangan din yung explanation. May mga kailangan na explanation. Patay na. Hindi kasi kayo nakikinig kasi mamuntunan. Kailangan na explanation. Paano ko magiging member? Sa akin, may karanasan kasi kami. Yung gusto nung araw, pagdalo, parang pipilitin mo, pipilay Holy Spirit yung isang worker eh. Tagapin mo na si Cristo, pabautismo ka na hindi na ipapaliwanag ng gusto eh. At naging eye-opener sa amin kasi kinabukasan, nagbabasketball pa kami, may court kasi sa GMA.
yung isang kalaro namin na tagalabas, pinapapasok namin, sabi, "Oy, yung binautis mo sing kahapon, no? Lasing kanina, nagwawala ko, no?" Kasi sabi, baptize mo. So, eye-open na rin pinapaliwanag namin that you're not only representing the church, you're representing Christ. So may mga bagay na maintindihan mo. Sa church, pag tumatanggap kami siya, sabi ko, nag-iika po kami. You're expected to attend all the services. And we exercise discipline. Nagtitiwalag kami. Nagdidisiplina. So gano'n. And we gave them time mag-observe para sa aming dalawa. Hindi naman niya sabihin, hindi ko alam eh. Binibigyan ko siya pagkakataong malaman. Para sa kanya, para sa amin. Hindi mo pwede sabihin, hindi namin sinabi sa'yo. So, ganun sa amin, no? Pero marami instant baptism, okay din. Talaga nagpatuloy. Ako na, nasa tao lang talaga yan. Kung talagang tinanggap si Kristo, kahit matagal na yan, kung hindi tinanggap si Kristo, mawawala rin yan. Kung talagang tinanggap si Kristo, kung talagang ligtas, magpapabaptize yan, at pag nagpabaptize, magpapatuloy yan sa gawain ng Panginoon. Magpapatuloy sa Iglesia. So, yung scriptural administrator or proper authority ay actually yung church ang may authority to baptize. Doon sa Great Commission, all power was given unto me, sabi ng Panginoon, go ye therefore, diba, and make disciples, and teach all nations, sabi make disciples, and baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Sabi nun. So, ang authority to baptize was given to the church. Pero di naman pwedeng lahat ng member ng church magbabaptize, kawawa naman yung kandidato. Kasi isa kayo pumila, bautismo natin, ilang lubog yun, no? Ibang religion nga, ang lubog 3 beses eh. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak. Di ba, sa ngalan ng Espiritu, 3 beses. Buti hindi sa Katoliko, di ba? Sa ngalan ng Ama, ng Ina, ng Lola. Ang dami na rin. Ng Tia, ng Pinsan. Patay na, patay. Oh, listen. Ang nagbabaptize, ang authorized, ang binigyan ng authority to baptize, Baptist Church. Baptist ka ba? O dapat natuwa ka. Binigyan ng authority to baptize, Baptist Church. Sa Acts chapter number 1, tingnan nyo. Sino yung mga apostol kanina? Bilangin natin. Hindi na ipakita yung verse na to. Pero, balikan natin. Acts 1 verse 22. So, sino yung background nito? Binabanggit dyan yung mga apostol. Verse 13. Okay, wala na si Judas. Tapos, nandiyan pa si Mary. Iba bang mga kapatiran? Sino yung mga ito? Verse 22. Beginning from the baptism of John. So lahat na ito, bangban yung baptist ni John, hindi, ibig sabihin ng pangalan ng simbahan o apelyido niya, John the Baptizer. And all of this, no, he's more popularly known as Baptist. All of the first members of the church were baptized by him. And therefore, the authority to baptize was given to the church, specifically to the Baptist Church. No, hindi pwede yung ginagawa ng iba na umalis sa church na walang authority. Ang pastor nyo, naintindihan nga, ang pastor nyo, nagkaroon ng authority. Magkukwentuhan namin, sila Pastor Giga, walang dinagbibigay ng authority yung araw eh. Kaya marami, nagaling sa international map na nagkaroon ng authority. Kasi importante po yung mga kapatid. Importante po yung proper authority. Pakinggan nyo, importante po yung magpapaptize. Kung hindi importante yan, imagine niyo yung mga ninuro nating Kristiyano, mas pinili na pumunta ng ulo dahil sa bautismo. Pinatay sila dahil sa bautismo. Kung hindi ganun ka-importante, it has nothing to do with salvation. Pero pagsunod sa Panginoon mo. And I honestly believe, iba yung reward, iba yung blessing ni Lord dun sa mga nagbabaptize, sa mga authorized baptize, kaysa dun sa mga hindi nagpapabaptize na ayaw ma-identify sa Panginoon na natatakot sa responsibilidad ng church at walang authority yung nagbaptize. Importante na mayroong proper authority sa pagbabaptize. Okay.
Importante yung baptism. Okay. Yung Lord's Supper. Ito, malaking problema. Marami hindi tumadalo sa Lord's Supper. Bakit kaya? Bakit may mga hindi tumadalo sa Lord's Supper? Binabaliwala yung Lord's Supper. Okay? Alam nyo, bago ng Lord's Supper sa amin, I don't know, siguro ganito rin, ina-announce yan, matagal pa. Kasi dapat ang Lord's Supper, pinaghahandaan. You make yourself worthy. Okay? You prepare for it. Problema ng mga member, hindi mapaliwanag, hindi ka nagtiga, ika po, you're not qualified. Kung absent ka ng absent, you're not worthy. No? So, ang ginagawa ng mga member, ito observation na, at ito, by the grace of God, ito hindi the glory. Hindi ba siguro 100%, napakalang porsyento na settle namin issue niyan sa aming church. Talagang part of our discipline, ang Lord's Supper discipline yan eh. Lahat dapat dadalo. Now, ina-announce mo na bakit? Dapat lahat naghahanda. Huwag mo sabihin, di po ako mag-Lord's Supper. Bakit? Eh kasi po, di po ako nag-tithes, di po ako nag-church. Eh, ina-announce yung Lord's Supper, matagal na eh. Ano ibig sabihin mo? Dapat, bago pa dumating Lord's Supper, pinaghandaan mo na. Dapat inayos mo na yung paglilingkod mo sa Diyos. Dapat nagka-tithes ka na. Dapat hindi ka nagpapapaya sa pag-worship. Pinaghahandaan yan. Pinababayaan, hindi naintindihan. Akala, ganun-ganun lang yun. Kaya importante na yung magpaparticipate sa Lord's Supper must be saved, must be baptized member of the church. Okay? At may dalawang klase ng iba, open communion, iba closed communion, iba closed open. Pero alam nyo, Lord's Supper is supposed to be discipline. And if it is discipline, it must be closed communion. Ha? Pinalis mo na si Judas bago in-institute yung Lord's Supper. Last Supper ng Panginoon. Kaya kung hindi ka mag-Lord's Supper, aalis ka, Judas ka. Kasi si Judas pinalis ng Panginoon eh. Hindi na siya qualified, hindi siya member, hindi siya believer. Pinalis siya, nagkalulong siya sa Diyos. At yan yung mga hindi nag-observe ng Lord's Supper. Because, ano siya, rebellious, believer man, hindi obedient, hindi submissive. Now listen, kailangan, member ng local church, kailangan worthy believer. Worthy. Inaanda mo puso mo sa pag-Lord's Supper. Kasi sabi doon sa First Corinthians, di ba? Iba namamatay, di mo sundan. Iba nagkakasakit. Nagkakasakit, di mo sundan. Wala akong power yung, hindi po yung wala tayong ostya ba ginagawa? Hindi ostya. A living bread and fruit of the vine. Next slide please. So, wherefore my brethren, yung mga instruction niya Apostle Paul sa mga tayo rito sa Lord's Supper, chapter 11 ng 1 Corinthians. Okay? Tapos, mga mananampalataya, yun ang worthily binabagay. Next slide, brother. Yung ordinance, Andre, mabuti doon sa next slide. Nagtalita niyo ba yung napatay sa bilangguan? Magpapaload lang o may bibilin sana? Dalawa yan eh, nakaraan, natusan niya ng anak niya, bumili ng Lucky Me, tsaka sigarilyo. Alas 12 ng gabi. Hindi na nakauwi, o alas 10 ng gabi, hindi na nakauwi, at nabalitaan na kinabukasan patay. Dahil yung batas na tambay. Nakinig? Yung tambay. Ano ba yung tambay? Yan po ay ordinansa. Alam niyo ba dapat alas 10, ordinansa yan eh. Dapat wala ng videoke. Dapat barilin na. Ordinansa yan. Bakit nakulong? Itong problema, di pinaliwanag doon sa mga tambay. Yan ay ordinansa na hindi yan kriminal. Kaya ang punishment niya, magbabayad lang 200 o 500 lang, nakukulong ka na isang gabi at mag-community service ka na isang araw. Hindi yung nakulong ng 8 araw. Kasama ng mga hardcore criminals. Ang tagal mo nag-ministry sa Kamsang Pangitan, mga kapatid. Ang tagal mo nagturo sa mga bilanggo. Mahirap mo yun. Sabi ko, ayoko mabilanggo. Buti hindi ako nabilanggo. Ang yabang-yabang ko ng bata ko. Nagdadala ako ng baril, kahit partik. Nagdadala ako ng sumpa. Hindi pala, pag nakulong mo, kawawa pala sa bilangguan. Ang hirap ng buhay sa bilangguan.
Yung mga tatapang-tapang yan, wala, sabi ko, walang kwenta yan. Alam mo yung mga matatapang nasa loob. Kung sa lugar po namin, tinry kaming petition, hindi sila nagbagay kasi natuturo ko sa pulis at barangay at sinaloko ng barangay. Tapos, may nanggulong sa amin doon. Nagtatawag ka po ng ng pulis, nagtuturo ko sa pulis eh. Tapos, sabi ko doon sa isang nanggulong sa amin, natapang ka, alam mo, hindi ka napapatulang. Sa bilangguan, nahanapan pa kita ng away. Lahat ng matatapang nandun. Actually, pag lumabas, puro tato. Hindi yun matapang, huwag yun. Pinagpapractice doon. Ang totoo matapang, walang tato. At kaya nagpapatutong lang iba sa banda rito, pag mainis ka, naligo ka, re-raping ka ron. Kaya nagpapatutong sila. No. So, naranasan ko yung buhay ko sa bilangguan. Ordinansa, nagtapong ng basura, paparusahan ka. Illegal parking. Ordinansa ng tao. Nakikinig? Ordinansa ng Diyos yung Lord's Supper. Ordinansa ng Diyos yung baptism. Inakala mo ba na ganun lang yun at okay lang baliwalain? Eh, may pagsusulit natin sa Diyos yan. So, dapat kung Kristiyano ka, member ka ng church, you make yourself ready and prepared for the Lord's Supper. Huwag babaliwalain yung Lord's Supper. Kapahagi ka ng katawan. Okay na naman ng hapunan. So, next slide. Thank you. Scripture ceremony. Symbolical lang po yan. Hindi po nagiging literal na katawan ni Kristo at hindi po nagiging literal na dugo ni Kristo. No, hindi po transubstantiation. At yung sa mga protestante, pagkain mo tsaka lang nagiging katawan ni Kristo at nagiging dugo ni Kristo. Hindi po constant substantiation. Constant substantiation. Amen. Para na sila. Kundi, ano yan? It's just like, commemorative lang. Okay? In memorial. Paggunita lamang. Eh di ba, naalala ko yun, naranasan ko yun, di ba, yung subuhan mo daw umuwiin. Sino rito dati ako, first communion ko dyan sa Adamson Hindi, sabi, huwag mo umuwiin. Pinamemorize pa sa amin ko, Father, ako ko'y nagkasala, gano'n. Tapos susubuhan ka, katawan ni Kristo. Huwag mo umuwiin. Huwag mo susubitin ng tila, masama. Eh may nangyari, hindi napansin yung botones tungkol sa Kristiyano ulo. Di, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Sa kanya nasubo, katawan ni Kristo. Hindi namin mo. Meron iba na sasalita na. Isa, butol. Sabi, tapos na kayo? Oo, baya. Hindi pa kayo naman aking buto. Ano yung buto? Kasi ba yung alam ko kami? Nakita bingot. Nakita bingot. Sabi niya, nakita bingot. Ito yung Kristo. Video ba yan? Video. Ano yung kasunod? Simbolika lang mga batid, ha? Hindi yung literal nagiging katawan ng Kristo. Okay. So yun. Then, tutuloy na ni Pastor to. Magkabito tayo Kailangan ang living bread and an ano yun? Fruit of the vine. Okay? Unleavened bread. Kasi yung leaven, unleavened bread, yung leaven sa Bible ay simbolo ng kasalanan. So, kinakatawan yung unleavened bread na walang kasalanan katawan ng ating Panginoon at yung fruit of the vine kumakatawan sa dugo ng Panginoon sa Kristo. That is pure. So, yan po. Hindi pwedeng kamuting kahoy tsaka yung tsaang ng luya sa labat. Hindi ganon. Wala Soriano, gano'n kamuting kahoy. Minsan munggo raw, munggo. Kasi daw, hapunan ng mga Pilipino, hindi mo ito, pinapaya sa akin. Kaya sa nila, munggo. Paano? Katawan ni Kristo, munggo. Ito talaga yung tao dito. Ayun. Pinapunta ko si Bahan, araw ata, hindi ko alam.
speaker ako. Huwag yun naman masaway, ituwento ko lang. Medyo na-traffic kami, half gabi. Di, sabi ko, ayaw ko mali. Pagdating ko rin, tsaka yung pinsan ko, kasama ko, aba, may dalang strike legs, tsaka ko. Sabi ko, wow, sarap. Bakit sabi ko, sa service hindi pa nilalabas. Bakit di ba? Pero supper po ngayon. Ngayon, pinalata niyo sa supper po ngayon. Aba, hindi lang ko, tsaka ano, pati kami ni member, pinaglalong supper. So yun, isa yung sa kinausap ni Pastor Bear, kinausap namin, ano yung practice ko na yan, hindi kami nagmamarunong. Pero hindi po tama yan. Kasi may sinisimulo yan. No? So hindi pwedeng ano yan, skyplane, tsaka ko. Hindi basta-basta gano'n. Hindi magic, sprite. Hindi ka pa naman ko. Basta pwede ko mong request is ano, anong ang request mo? Pwede ba pita nung magic? Ano yung content? Ano mo namin namin bilog? Pita tsaka orange juice. Anong minute? Hindi ka lang mga kapatid. Then, meron ba? Scripture conviction. We look forward for the second coming of our Lord Jesus Christ. So yun ang purpose ng Lord's Supper, mga kapatid. To look forward for the second coming of our Lord Jesus Christ. We prepare for His second coming. Tayo muna tayo. Ako naman upo. Tayo kayo. Parang seminar pala ito, no? Parang seminar. Pwede mo ba tumayo kayo? Sige po. Yung kaya tumayo. Okay, kuha kayong partner. Partner, dalawa. Isa na po. Joke na yan, niya, sumama ka na. Dalawa na yan. Tapos, hindi ka ba yung partner mo? Pero kung lalaki ka, lalaki partner mo. At kung lalaki ka, huwag mong bumayan yung partner mo. Lalaki ka rin. May partner na kayo! Titingan nyo. Hawak kamay. Repeat after me. Hawak! Nagkakalang ako. Nalito ka ngayon. Nagkakalang ako. Nakasama kita. Higit sa lahat. Nagkakalang ako. Sapagkat hindi na okay na? Sa inyo, hindi sa kamukha, no? Mapapagising lang. Tapusin natin ito. Tingnan namin kung makaabot pa kami. Ano kasunod? Next is individual soul liberty. Nung araw kasi, ito mabilis na to, nung araw kasi, pinipilit sila paniwalain yung religion, yung national religion, specifically yung Catholic. Ino-force sila na yun ang kanilang paniwalaan. Ang mga Baptist lumaban dyan. Meron kaming kalayaang mamili ng aming pananampalataya. Alam nyo, yung kalayaang nadadamasan ng maraming bansa ngayon dahil sa mga baptisyon. At yung pagpapalaya sa mga black people noong araw, di ba? Mga alipin sila, Baptist din ang naging dahilan kung paano hindi na naging alipin ang mga black people sa takdang panahon. Ipinaglaban kasi ng mga Baptist yung kalayaan ng mga tao, pati na yung karapatan sa kanyang pananampalataya. Rin may mga bansa na restricted nation pa rin, hindi pa nakagawa na ganito, hindi nakapag-visitation. God forbid, pero hindi natin masabi, kung paano isang araw, mag-iba ang gobyerno natin. Pagbawalan ka ng mag-church, masaya ka. Pagbawalan ka ng mag-share ng Bible, ng Gospel, matutuwa ka kaya? Ang problema kasi natin, sila, yung mga nasa restricted nations, pinagbabawalan, they go underground. Sumasamba palihim. Alam niyo, may mga nagbabato ng mga Bible at mga reading materials, Gospel reading materials, sa border ng South Korea, papuntang North Korea. Pag dinampot na isang North Korean yung Bible at inuwi niya sa kanyang bahay, alin gagawin ng North Korean government, buong pamilya papatayin. Hindi lang dadakpin, papatayin. Walang kalayaang bumasa ng Bible doon, walang kalayaang sumamba sa Diyos
Diyos sa lugar na yon. Maraming bansa nakalulungkot, walang kalayaang katulad nung sa atin. At nakatutuwa dahil may mga Kristiyano, they go underground, naninindigan sila. Pero sa bansa natin, malaya. Pero hindi sila kinuha yung pagkakataon ng kalayaan. Nagpapabaya sa pagsamba, hindi nagbabahagi ng Ebanghelyo, hindi nagdilingkod sa Diyos, hindi nagbabasa ng Bible. Now, sabi ng Bible, if the Son sets you free, He will be free indeed. He shall be free indeed. He shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang totoong kalayaan, sabi ng ibang kaya ayaw ko sa baptist ang daming bawal. Kaya ayaw ko sa baptist, ang hirap, kasi ang daming hindi pwedeng gawin. Parang wala kang kalayaan. Hindi nila naintindihan. Dahil yung mga ginagbabawal sa baptist na nasa Bible, yun ang totoong paglaya. Pinapalaya ka sa kasalanan. Sabi na silang Panginoon, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Akala nila, huwag kayo maingit mga people doon sa ibang mga bata, kaidaran nyo, kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, na naglalaro dyan, nakipag-boyfriend dyan, nakakabuntisan dyan. Tapos kayo nandito, pinagbabawalan kayo ng mga magulang, hindi kayo pinalalabas sa bahay paggabi. Hindi yun paghihigpit. Hindi yung pag-alis ng inyong kalayaan. Binibigyan kayo ng tunay na kahulugan ng kalayaan. Nililigtas kayo sa masasamang tao, masasamang gawain. Now listen, pinag-usapan natin, alam nyo, isa sa pinagtatanong ng Baptist, yung free will at yung sovereignty of God. Ayaw kong i-discuss yan. Pero ito problema. We put emphasis on man's free will. Na, we're supposed to be, yung pinag-usapan natin, individual soul liberty. We're supposed to be, pinag-usapan natin, not my will, but God's will be done. Hello? Oh? Okay, hindi tayo robot. May kalayaan, may free will tayo. Hindi tayo robot. Pero bilang Kristiyano, I rather be a robot sa harapan ng Diyos. Bakit yung totoong kalayaan? Alam mo kasi, hindi ako kukontrolin ng Diyos, hindi ako gagabayan ng Diyos, ikapapahama ko. Kung yung kalooban ko, susundin ko, walang kakayaan yan. There's a way that seemeth right unto man, but the end thereof is destruction. Kaya ang prayer natin, kahit na meron tayong kalayaan, ang laging prayer natin, Lord, not my will, but thy will be done in my life. Yun ang totoong kalayaan, mga kapatid. Kaya pag natin gamitin daw yung kalayaan natin, location to the flesh, but by love, serve one another as free, not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. That's what true liberty is all about. No, na-celebrate sila, July 4. Diba, Independence Day. 4th of July, sa Amerika, mas sineselebrate niya kaysa Christmas and New Year. Ha? Pero meron tayong dapat higit ipagdiwang. Ano yun? Pagpapalaya sa atin ng Panginoon sa kasalanan. Hindi na tayo dapat alipin ng kasalanan. Sabi ng Bible ang kay Kristo'y bagong nilalang. Hindi tayo automatic nagbabago, pero may pagbabago. At nakita ba ng pamilya mo yung pagbabago na yan? Nakita ba ng tao sa paligid mo yung pagbabago na yan? Nakita ba yung kaibahan mo? Meron pangyayari niya. Nagkita sila, matagal na sila magkasama sa trabaho eh. Isa, matagal ng Baptist. Isa, naging Baptist kailan lang. So nung nagsishare yung bagong Baptist, doon sa matagal na Baptist, sinishare niya, sabi nung matagal na Baptist, dati na akong Baptist, matagal na ako. Tanong pa, nagmulat yung bago. Baptist ka pala. Ang galing mo magdala. Hindi halata. Hindi nakita sa buhay. Sabi ng Bible, we're supposed to be living Bible. Are you still with me? Na binabasa ng mundo, may mga mundo hindi nagbabasa ng Bible. Alam nila, nagpa-Bible tayo, tinitingnan nila ang buhay natin. Nakita ba nila ang Diyos sa buhay natin? Nakita ba nila ang kakarangan natin sa Panginoon? Nakita ba nila ang katotohanan sa ating buhay? Are we living Bible or are we living Bible? Yung yes, mga Baptist, may hypocrite yung kanya. Ay, bago mo siya, isa, pagka-church yun, no? Ayun, no? Nagsusugal doon. Kristayano, nandito, no?
Ha? Ayun, nagpumuna itong Christian. Listen, mga kapatid. Whether you like it or not, we're supposed to be living new creatures in Christ. Huwag natin gamitin ang kalayaan natin para sa laman. O karapatan mo mag-church kung kailan mo gusto, o karapatan mo po. Nasa iyo yan eh, ikaw magpapasin yan eh. Kaya na yun, karapatan mo makinig o hindi. At hindi ka pinakinggan o hindi. May pasumpa-sumpa pa tayo. Maganda yun ha, okay ako yun. Pero sayang lang yun eh. Ang isang tao kayang dalhin ang kabayo sa tabi ng tubig, sa tabi ng ilog. Pero hindi niya kakayanin na pwersahin ng kabayo uminom sa ilog. Yan ang nagagawa ng preacher. Yan ang nagagawa ng pastor. Daling kayo sa katotohanan. Sabihin sa inyo ang katotohanan, pero wala makakapwersa, wala nakakabasa ng yung puso ng isipan, wala makagagawa para kayo uminom sa ilog at tanggapin yung katotohanan liban sa inyong sarili. Lagi yung paboritong ilustrasyon yung batang pantas, nakita niya yung matandang pantas, mayabang yung bata. Gusto niyang kahiyain yung matanda. Kaya susubukin niya yung karunungan ng matanda. Yung matalino, pantas ka. Sabi niya, ma'am, kung matalino ka, hawak mo kumaya sa kamay ko. Kung talaga matalino ka, hulaan mo, sabihin mo, buhay o patay itong maya sa kamay ko. Yung matandang pantas ang isip, sandali lang. Sabi niya, pag sinabi ko ang maya ay buhay sa iyong kamay, palihin mo, hiipitan ng iyong kamay, sasakalin, at ibubukan mo kamay mo, napatay na ang maya. Pero kung sinabi ko naman ang maya ay patay, luluwagan mo lang yung kamay, at sa harapan mo, lilipad ang maya na buhay na buhay. Kasagot nyo sa tanong mo, ang buhay at kamatayan ng maya nasa iyong kamay. Mga kapatid, ang pagiging matibay ang baptist, magiging tapat sa Panginoon, ay nasa iyong kamay. Wala sa speaker, kahit sino speaker dyan. Wala sa pastor. Dadala namin kayo sa gilid ng ilog, pero kayo ang mamimili kung iinumin nyo ang tubig sa ilog. Tuturuan namin kayo. Sasabihin ko lahat ito, nandito kayo, nandito na rin lang kayo. Pero makikinig ka ba? Tatanggapin mo ba? May matutunan ka ba? So, regenerate church membership. Ayun, nabanggit na natin yun. Kailangan kailangan ligtas ang nagiging member ng church. Pero may nakakalusot pa rin. May nakakalusot na hindi ligtas. Pero posisyon natin, ligtas lamang ang dapat maging member ng church. Okay. Next. Next brother. Next na. Wili. Last time. Kaya kami regenerate church. Meron ba ako di ba? Separation of church. Complete. Ayaw naman. Napagod na. Mayroon pala ito. Yun. Separation. Hindi legal separation na, ay gusto na hiwalay asawa ko eh. Hindi ito. Asawa natin dito. Ang sabi ng Bible, ang pinagsama ng Diyos, huwag papag-iwalay ng tao. Okay? And we're talking about separation. Ano yung mga verses? Bigay kay Caesar, kalibigay sa Diyos, ang kay Diyos, sa Diyos. Talking about separation of church and state. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. We're talking about separation of Christians from unbelievers. Okay? And now we command the brethren in the name of our Lord Jesus Christ that you withdraw yourselves from every brother or separation from other religions. Okay? Na hindi nang hawak sa turo ng Bible. So dalawang separation ang binigyan pansin ko yan. Una, next na po. Kasi alam mo, when this get numb, this get down. Kaya pa kailang mag-go, kaya pinatay yung kanina eh. Personal separation. Okay, personal separation. Now, separation does not necessarily mean isolation. Hindi ibig sabihin, mumumuntok na ako para wala akong makausap ng mga unbeliever. Separated daw eh. No, hindi. It is contact without being contaminated. Dahil meron kang kasamang unbeliever sa trabaho, paano mo ma-witnessin niya kung hihiwalay ka?
So it is conduct without being influenced. Instead na ikaw may influence, you influence them and you bring them to the Lord. So wag mo ipilit yung boyfriend mo na unbeliever, dadalhin mo sa Panginoon. Maraming nagsabi niyan, marami nabigo. Hindi tama yan. Dadalhin mo yung girlfriend ko. Hindi soul winning yan, shota winning yan. Huwag mo nang ipilit, malina, pinipilit pa. Being separated. Hello? Ingat kayo sa school. Hindi lang nang dadalawin sa school, okay lang. Nagko-confuse nyo kung yan ay hindi mga Baptist. Ingat kayo sa mga pinapanood nyo sa telebisyon. Sabi ng Bible, huwag nyo mapapasukin na may maling aral eh. Pinapapasok nyo sa TV. Pinapapasok nyo sa internet. Hindi lahat ng nag-inukod-kod nyo, tamang quotation, tingnan nyo. Maraming maling doktrina yung si Hagi. Maraming maling doktrina yan si Rick Warren. Maraming maling doktrina si Joel Austin. Ang gaganda ng inukod ng ibang Diyos ang pinapakilala ng mga yan. Mag-ingat tayo. Be separated when it comes to our doctrinal position. Ayan ang nag-cause ng corruption sa isipan ng tao. Ingat kayo sa mga binabasa ng aklat. Ingat kayo sa mga pinapakinggan at pinapanood. Pero higit sa lahat yung separation of church and ecclesiastical separation. Personal, next time, ecclesiastical separation. Ibig sabihin, hindi tayo compromiser dapat. Okay? Hindi tayo doon, hindi lahat ng simbahan tanggap natin. Enjoy tayo. At ingat-ingat tayo sa mga ginagaya. Hindi lahat ng ginagawa nila ay kukomplain natin. Dito may nakita ko sa inyo, kukomplain ko. Tama yun, maganda yun. Panatan nyo. Thank you. Pero hindi lahat kukomplain mo. Lalo na kung mga charismatic yan, nakita yung para sumaya. Masaya ka lang. Ang Diyos, masaya ba? Yan ang tanong. So mga kapatid, ang hirap pagkasi sa ilang oras ang isang taong tinurong Amnesty tayo kaya may kasamang torture. Pero salamat sa binigay yung pagtitiwala. Pastor, salamat. Okay, tayo pong natin. May tanong? Huwag mahihiyan. Wala na, gusto nyo mo eh. Tayo pong natin. Ganong obvious. Okay, ako feel at home na sa inyo. Salamat. This is the first time. Feel at home. Gusto mo na ako matulog eh. Ayun mo tayo na. Alam ko, ginagawa nila, pero please mga kapatid, hindi naman para sa inyo, para sa mga bata niya for the next generation. Panindigan natin ang katotohanan. Panindigan tayo. And continue to pray for your pastor. Pray for your pastor. Be faithful, maging tapat tayo mga kapatid sa Panginoon.